Mapagpalang araw sa inyo, Kaklat, at sa inyong mga tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kaklat, ngayong araw na ito ay isang kwento mula sa aking kaibigan patungkol po sa kanyang amang sabungero at sa kaibigan nitong duwende. Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Ibok. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking ama na si Tatay Cardo at ang kaibigan nitong duwende. Kaklat, sana po yung magustuhan niyong ibabahagi kong kwentong ito. Kayo na po ang bahala, mga kaibigan, kung ito po ay inyong paniniwalaan o hindi. Nung una, Kaklat, ay hindi ako naniniwala sa mga duwende dahil ang akala ko ay isa lamang itong katang-isip. Subalit, nang ako mismo ang nakasaksi dito sa pakikipag-usap ng aking ama sa isang nilalang na duwende, ay dun lamang ako nag-umpisang naniwala. Isang hamak na magsasaka lamang ang aking ama at ang aking ina. Nakatira kami sa may kabundukan dito po sa probinsya ng Quezon. Sa pagsasaka lamang po nabubuhay ang aming pamilya. Bawat Sabado at Linggo ay lumuluwas ng bayan ng aking ama at para ibenta ang aming mga aning gulay at alagang manok. Nung una, maganda naman ang kita ng aking mga magulang. Subalit isang araw ay dumating sa aming bahay ang tinatawag nilang malas. Biglang nagkaroon ng matinding karamdaman ng aking ina. At ito ang naging dahilan para may sanla ang aming kapiranggot na lupa ng aming pinagkukunan sa pang-araw-araw na kabuhayan. Lumipas ang ilang araw ay nasayang lamang ang paghihirap ng aking Tatay Cardo dahil hindi na isalpa ang buhay ng aking ina at ito ay pumanaw. Parang gumuho ang mundo namin mag-ama dahil sa pagkawala ng aking ina. Nalulung sa alak si Tatay Cardo at bawat linggo ay pumupunta ito ng sabungan para pumusta. Subalit malas itong si Tatay Cardo dahil hindi man lang ito nakatikim na kahit isang panalo. Hanggang ng isang araw ay naisipan ni Tatay Cardo na mag-alaga ng mga manok panabong at ito na lamang ang kanyang ginawang libangan. Ngunit ang mga alaga nitong mga manok panabong ay laging talo, maliban lamang sa isang talisayang tandang na hindi pa nilalaban. Isang araw, dumating ang mayamang si Don Arthur sa aming bahay. Ang pinagsanlaan ng aming lupa at ang pinagkakautangan na malaki ng aking ama at binigyan siya ng palugit ng isang buwan para matubos ang aming lupa at para mabayaran ang kanyang pagkakautang. Nakita ko laging tulala araw-araw ang aking ama at lagi na lang itong malungkot dahil pag hindi nabayaran ng aking ama ang kanyang pagkakautang ay ang aming bahay naman ang mawawala. Awang-uwa ako sa aking ama. Ngunit sa mura kong edad, ay wala akong magagawa sa mga oras na ito. Lumipas ang isang buwan at hindi nga namin nabayaran ang pagkakautang namin kay Don Arthur. Pinalayas kami mismo sa aming bahay at kinuha ang aming lupa. Matamlay na naglalakad ang aming ama. Nag-iisip na kung saan kami tutuloy. Ang tanging dala lamang ng aking ama ay ang kanyang damit at ang kanyang talisayang panabong. At ako naman, ang tanging nadala ko lang ay kaunting kamote at saging para sa aming pagkain sa daan. Sumapit ang takip silim. Patuloy pa rin kami naglalakad at nang biglang dumilim ang kalangitan na nagbabadya ng paparating na malakas na ulan. Di kalaunan, bumuhos na ang ulan at naghahanap kami ni Tatay Cardo na masilungan. Buti ni lamang ay nakakita kami ng isang maliit na kubo doon sa may bandang unahan at nagmadali kami sumilong ni ama at walang tigil ang pagulan sa buong magdamag. Kaya't doon na lang kami nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan ay maliwanag na ang kapaligiran. Baka na sana kami nga alis. Ngunit may naisip ang aking ama na doon muna kami manirahan
sa kubong iyon habang wala pa kaming matitirahan. Medyo nakakatakot ang lugar dahil napapalibutan ito ng malalaking puno. Bigla akong naisip, kaaklat, na kung sino ang may-ari ng aming kubong itong tinitirahan. At nang minsan, naitanong ko sa aking ama na kung sino nagmamay-ari nito. Ngunit ito ay wala ring alam. Lumipas sa mga ilang araw ay nagsimula na magtanim ang aking ama ng mga gulay at saging sa may bandang unahan ng aming kubong tinitirahan. Isang gabi, nakita kong lumuluha ang aking ama at ito'y aking nilapitan at nagwika ako ng, Alam ko ang problema niyo, Ma. Gusto niyo mabawi ang ating bahay kay Don Arthur. Gusto ko sana makatulong sa iyo, Ama. Pero wala akong magawa. wika ko kay Tatay Cardo. Darating din ang araw sa atin, anak. Napapabor din sa atin ang panahon. At makukuha din natin ating bahay kay Don Arthur. Wikang sagot ng aking ama. Nang hindi kalaunan, ay magkasabay kami nakatulog ng aking ama. At kinabukasan, ay nagising na lamang kami sa isang malakas na katok na nagmumula sa kubong aming tinitirahan. At napabilikwas ng aking ama sa kanyang hinihigaan. At tinungo ang pintuan ng aming kubo para ito'y buksan. Humungad sa kanyang paningin ang isang lalaking may dalang itak. At ito pala ang may-ari ng aming kubong tinitirahan. Muli kaming pinalayas ni ama at muli namin binagtas ang bundok para makahanap muli ng aming matitirahan. Hanggang sa makarating kami sa may gilid ng sapa. Dito muna tayo, anak, sa may ilalim ng malaking puno gagawa ng isang barong-barong para naman maganda dito. Saka malamig ang hangin at maganda ang lugar. Wika ng aking ama sa akin at tumango na lamang ako at sumunod sa mga pinag-uutos niya. Pagkatapos namin magawa ang barong-barong, ay umupo ako sa isang malaking bato sa may tabing ilog. Ngunit may napansin ako na isang punso. Ngunit hindi ko na inalam kasi hindi ko na maalam kung anong mga nakatira sa punsong yun. At nang sumapit na ang gabi, pagkatapos namin maghapunan, ay maaga kami nakatulog. Dala ng aming paglalakad at paggagawa ng aming barong-barong. Dumating ang hating gabi na may napansin ako ng isang maliit na nilalang na pumasok sa aming kubo. Hindi ko ito masyadong maaninag dahil sa sobrang dilim. Nanatili akong tahimik dahil sa aking sobrang takot hanggang sa napansin ko na may binulong ito sa aking ama. At pagsapit ng umaga ay nakita ko si Tatay Cardo na kinuha ang kanyang talisayang manok at nilala ito dun sa may malaking bato malapit roon sa may punsong inupuan ko kahapon. Nagulat ako nang parang nakita ko may kinakausap ito at nang bumalik ang aking ama sa kubo ay bigla itong nagsalita sa akin. Sa linggong darating, anak, may pupunta tayo ng sabungan at ilalaban natin ang ating manok sa sabungan. Eh, paano yun, tatay? Eh, simulat sa pool, hindi pa naman nananalo yung manok mo. Wika akong tugon sa aking ama. Nang dumating ang araw ng linggo, ay maaga kaming umalis sa aming bahay para magtungo sa sabungan doon sa bayan. Sa aking pagtataka, kaklat, habang kami naglalakad, ay may napansin akong kausap ng aking ama. Gayong wala naman kaming ibang kasama. Pero hindi ko na lang ito masyado pinansin at nagpatuloy kami sa aming paglalakad. Mahigit 3 oras kami naglakad bago kami nakarating sa sabungan. At una ko itong pagkakataong, kaklat, na makapasok dito sa sabungan. At namangha ako sa sobrang dami ng tao, lalo na ang mga sigawan ng mga ito. Ngunit hindi pinapansin ng mga sabungero ang aking ama dahil sa payat at maliit ang kanyang talisayang manok na dala-dala. Tatay Cardo, umuwi na lang tayo. Para namang walang gustong lumaban sa ating manok. Wika ko sa aking ama. At hindi umimik ang aking ama sa mga oras na yun. At nakita ko na may nilapitan itong isang tao na may dalang manok. Di kalaunan ay bumalik ang aking ama at ito ay nakangiti. Masusubukan ngayon ang galing mo, talisayin. May makakalaban ka na. Wika ni ama sa kanyang talisayang manok. At nang may kasanan laban, ay wala man lamang ni isa ang pumusta sa aming manok. Subalit,
may isang matanda sa may gilid ang lumapit kay Tatay Cardo. At nagwika ito na, "Ako na ang bahala sa pusta." Wika na matanda. At naikasa ang laban ng manok ni Tatay Cardo. May mga taong nangangantsaw sa aming manok, ngunit hindi ito pinansin ng aking ama. Bago bumalik ang matanda sa kanyang kinuupuan, ay nakita kong may binubulong ito sa aking ama. At nang tinawag na magkatunggali sa gitna ng ruwida, ay nakita ko na gumalaw ang bibig ng aking ama na parang may binanggit ng mga salita. Nang binitawan na ang talisayang manok ng aking ama, ay hindi alam nito ang kanyang gagawin. Imbis na ito ay umatake, ay nagpunta ito sa gilid ng ruweda at tinuka ang mga sinaboy na palay ng kalaban ng aming manok. At nang biglang umatake ang pulang manok ng aming kalaban, dahil sa gulat ng manok at talisayang ng aking ama, ay napatakbo ito sa gilid ng ruweda at inulan ng pangangantsaw ang aming manok. Nagtatawanan ng mga manonood, lalo na yung pumusta sa kalaban. At muling umatake ang kalabang manok. At sa pagkakataon na ito, ay biglang nakiiwas ang manok ni Tatay Cardo. Ang akala ng aking ama ay muling tatakbo ang kanyang manok. Subalit, nagulat ito nung makita niya na parang nagising ito sa mahabang pagkakatulog. At biglang nagalit ang manok ni Tatay Cardo. At ito'y umatake sa kalaban. Hindi ko nakita masyado kaaklat ang mga pangyayari dahil sa sobrang bilis ng kilos ng manok na talisayin ng aking ama. At ang tanging nakita ko na lamang ay wala ng ulo ang kalaban naming manok. Nagulat ang lahat sa mga nangyari. At pati ang aking ama ay hindi makapaniwala at hindi na rin makapagsalita. Nanalo ang aming patpating manok at masaya kaming umuwi sa kabundukan na kung saan kami nakatira. At nagulat na lamang ako nang makita kong isang taong maliit na nakaupo sa may punso. Matagal ang pag-uusap nilang dalawa ng aking ama. At lalo ako nagulat nang mapansin ko na kamukha ito ng taong pumusta sa aming manok. Sino ang matandang pumusta sa manok at talisayin ng aking ama? Yan ay ating matutunghayan sa pangalawang yugto ng ating kwento.